this mystery is not just actually, it's great mystery, but I am speaking with reference to Christ and the church. Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife, even as himself, and the wife must see to it that she respects her husband. Napansin na? Ano sasabi ni Lord? Yung relationship ng mag-asawa, reflection yan ng pag-ibig ni Jesus sa church. Unconditional. It's a commitment. Naintindihan? Ginawa niya yung nagdesisyonan niya na. Hindi na pwede yung baguhin. Yung kaya na nagbigay tayo ng ating vow, it's a decision made. Nagkamali tayo, balik tayo sa desisyon ginawa natin. Kung nagkamali tayo, balik tayo sa desisyon ginawa natin. Nakuha natin, ilaban natin yun. Mahina tayo, pero sa biyaya ng Diyos, Lord, nagbigay ako ng desisyon, tulungan mo ako, pangatawanan ko to. Naunawaan? Andiyan pa ba kayo? Kaya nasasabi ng Lord, tulungan tayo ng Diyos. Tingnan nyo, Satan will do everything diabolically possible para sirain ang marriages. Kaya magtatawa kayo, Christians? Bakit mas maraming nagkakagulong mag-asawa ng Christian? Kasi si Satan, gusto niyang sirain lahat yan. Dahil pag nasira yan, mawawalan na ng larawan ng unconditional love of Jesus Christ sa church. Naunawaan? Kaya wag natin isusuko, ilaban natin. Bakit? Kasi tinatayuan natin ang katapatan ni Jesus Christ para sa kanyang iglesia. Pero sabihan, di ba by grace tayo? Oh yes, God is not against effort. He is against earning. Pag ginagawa natin para mag-gain natin yung grace ni God, earning yun. Ayaw ni God yun. Tayo, because we are favored, we exert effort. Kaya nga, discipline yourself, train yourself, strive to enter. Nakuha niyo? It's an effort because we knew God's favor. Are you following? Andiyan pa kayo? Kaya, yun ang sinasabi Lord, kaya importante yan. Mga kapatid, don't not be deceived. The deception is this. Ang deception natin, at the root of sexual sin is worship disorder. Kaya nagsisimula sa mali na agad spiritual eh. Yung physical adultery, reflection lang yun ng mali na puso. Nagkakatingan tayo. Kaya nga, pleasure becomes God, desire becomes master, and people become products. Ang lungkot. Kaya nga sabi ni Lord, tingnan niyo sa Romans 1, for they exchange the truth of God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. Now mga kapatid, kaya ulitin ko, yung physical adultery is just a manifestation of a spiritual adultery. We are not faithful to God, that's why we are not faithful to our spouse. Because don't ever think, yung iba po, iba na kasama nilang nagsaserve. Iba na kasama nilang nagsisilbi sa simbahan. Sabi, eto, dito ako naging Christian, siya kasama ko. Totoo ka? Balikan mo yung asawa mo, kung mababalikan mo pa. Hello? Siya dito ko yung asawa ng Christian. Christian nga siya, naging girlfriend ko siya. Christian siya, naging girlfriend mo? Are you sure? Hello? Kapatid, minsan it's very frustrating. Na minsan narinig mo yung mga Christian quoting verses but they're using that life is entirely different to what they're doing. Nasasaktan tayo. Pero huwag natin silang tignan. Tignan natin ating sarili. Tayo ang dapat magbago. We are not meant to judge them. We are meant to fix our lives by the grace of God. Amen po? Kung mali tayo, magbago tayo. Hindi ko kayo humusgahan. Tayong dalo. Harap naman ako sa Lord. So tayo magtulungan. Are you following? Kaya ako, nung narinig ko, sabi ko, ati mo sinadoro, ano, kung talagang nagtitiwala siya sa Lord, ba't siya tumakbo? Kung natin pagsakan niya, tayo rin ay kapareho lang din nila. Umiiwas sa bagay na mahirap. Minsan, yung mahirap, importante. Pero sa takot natin na mahirapan, tumatakbo rin tayo. Okay? Hello? Pero